Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, June 4 na po 2025, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago lang kayo sa ating channel, please huwag niyo muna kakalimutan na mag-like and subscribe at pahit ng notification bell para notify kayo sa next update natin sa ating lagay ng panahon. Sa kasalukuyan ho, wala pa rin naman tayong minomonitor na lumang bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pansamantala tayong nakaranas ngayon na medyo mainit-init na panahon, no? Lalo na kahapon, nakita naman natin talagang medyo mainit. Yun po yung tinatawag natin ng monsoon break na kahit po tag-ulan tayo, nakakaranas pa rin tayo ng mainit na panahon. Dahil huyan sa inaasahang paghina, pansamantala, no, ng epekto po ng hanging habagat sa ating bansa. Inaasahang mababawasan po, no, ang mga pag-ulan sa kanlurang bahagi po ng ating bansa. Normal lang yan, kaibigan, kababayan, no, na kahit tag-ulan, meron tayong tinatawag ng monsoon break, pansamantala ang paghina o pagkawala po ng habagat sa ating bansa. Pero magkagayon man, asahan pa rin natin ang pamumuo ng mga localized thunderstorm, no, sa ilang bahagi po ng ating bansa. So dito tayo sa ating forecast weather condition, kahit meron tayong monsoon break ngayon, meron pa rin tayong southwest monsoon, no, at meron pa rin tayong mga thunderstorm. So alamin natin yung mga lugar na apektado. Sa area po ng Ilocos Region, Zambales at Bataan, asahan pa rin natin dyan, yung mga lugar na yan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm pagdating po sa hapon at sa gabi. Dahil po yan sa tinatawag natin na southwest monsoon. So pinapaalala ko yung mga lugar na yan, mag-ingat po sa banta ng pagbabaha, gayon din sa banta ng landslide, anumang oras, no, kapag ka nagkaroon po ng mga biglaang bugso ng pag-uulan. Sa area naman po ng BARMM, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Oriental, Davao del Sur, kasama na po ang Davao Occidental, asahan pa rin natin dyan ang medyo maulap na kalangitan with scattered rains and thunderstorm, no? Ito dahil po sa ITCC or Intertropical Convergence Zone. So nagtataka kayo bakit may ITCC na naman tayo mga kaibigan, dahil huyan sa monsoon break, no? Pinaliwanag ko na huyan mga kababayan. So mag-ingat pa rin tayo, no, sa posibleng banta ng pagbabaha at landslide sa mga lugar ho na aking binanggit, no, kapag ka nagkaroon tayo ng mahina hanggang sa malalakas sa pag-ulan pagdating po sa hapon. Dito naman po sa Metro Manila, kasama na ho dyan ng ilang bahagi po ng ating bansa, no, ay patuloy din po makakaranas ng medyo maulap na kalangitan. Asahan natin sa umaga at sa tanghali medyo maalinsangan, pero most of the time ito yung magiging maulap dahil naman po yan o dahil pa rin yan dito sa southwest monsoon. Posibleng pag-uulan din sa hapon at sa gabi dahil din sa localized thunderstorm. So mag-ingat na lamang tayo mga kaibigan, no? Ngayon samantalahin na natin yung monsoon break, maglaban na tayo at para matuyo yung ating mga sinampay dahil after po ng monsoon break mga kaibigan, inaasahan natin, no, pinapaalala ko, first week ng June at ngayong June mga kaibigan, posibleng 1 hanggang 2 bagyo po ang posibleng mabuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa area naman ng Visayas at Mindanao, asahan pa rin natin yan ng medyo maulap na kalangitan. May mga pag-uulan din posible sa hapon at sa gabi dahil po sa mga localized thunderstorm. So paliwanag ko lamang sa inyo mga kaibigan, no, kahapon ho, sobrang lakas din ng pag-uulan dito po sa Iligan at Isabela, no. Sinabayan pa yan ng matinding pag-ulan dulot po ng thunderstorm. Kung titignan nyo, talagang halos bumaha. Napakalakas din ng hangin kung titignan nyo mga kaibigan. So kahit sabihin natin meron tayong monsoon break, hindi naman lahat ng lugar sa ating bansa ay nakakaranas niyan. Do sa Metro Manila, medyo maaliwalas ang panahon. Sa ilang bahagi naman ng ating bansa, especially po, no, sa Visayas din area at ilang bahagi po ng Mindanao, nakakaranas din ng mga biglaang bugso ng pag-uulan dahil po sa mga localized thunderstorm. Mga kaibigan, ngayong buwan po ng Hunyo, kahit wala pa tayong nararanasan na anumang bagyo, maging handa pa rin tayo dahil ine-expect natin ang unang magiging bagyo po ay tatawagin natin bagyong Auring sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. And upon checking po sa ating update mga kaibigan, ito pong bagyong Auring, posible ho itong maging malakas. So paano ko nasabing maging malakas mga kaibigan, no? So usually kapag unang bagyo sa unang taon mga kaibigan, nagkakaroon talaga yan ng tinatawag natin na dobleng lakas, no? Dahil po sa habagat, kasama na ho yung bagyo. Ito pong hanging habagat or southwest monsoon ay nag-a-attract po ng mga bagyo dito po sa ating bansa. Usually
usually papasok yan ng ating Philippine Area of Responsibility, madalas nanggagaling sa may kanluran dahil yung hanging habagat talaga nanggagaling sa kanlurang bahagi po ng ating bansa. Pero may mga posibilidad naman tayong tinitignan dito tulad yung senaryo na pag-record ng mga bagyo o yung paglihis sa ating bansa. Kung titignan nyo, minsan yung mga bagyo dumadaan lamang at hindi po tumatama o nagla-landfall sa ating Philippine landmass. May mga ganyan po tayong posibilidad na minomonitor. At kung titignan nyo mga kaibigan, sobrang mahaba yung naging tag-init natin. Inaasahan din na magiging mahaba yung tag-ulan ngayong pong June at inaasahan magiging hanggang Disyembre po ito. So sabihin na natin mga kaibigan na monsoon rains, southwest monsoon pa rin ang ating naapektuhan at kahit papaano naman may mga pag-uulan tayong nararanasan, ngayon maging handa na tayo. So wag na nating hintayin na merong bagyong mabuo bago pa tayong maging handa. So linisin na natin yung mga lugar natin, yung mga basura na nakakalat dyan sa mga kanal para yung tubig nakakadali ng maayos para hindi po nagkakaroon ng biglang bugso ng malalakas po na pagbabaha. At yung mga landslide prone area, lalo na yung nakatira malapit po sa mga ilog, kung kaya nyo naman lumikas, wag na nating hintayin pa. Dahil kapag tag-ulan season, rainy season, dapat lumilikas na po yung mga lugar na malapit po sa mga bahaing area. Ngayon mga kaibigan, wala pa naman tayong low pressure area, tropical depression, mga bagyo ho na minomonitor sa loob ng ating bansa. Pero pinapaalala ko, lagi pa rin tayo magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban ho yan sa mga biglaang bugso at mga biglaang pag-uulan madalas sa hapon at sa gabi. Sa ngayon, yan muna ang update ko mga kaibigan ko, mga kababayan. So manatili kayong nakastay, nakasubscribe sa ating channel para ma-update ko kayo sa mga susunod natin na mga weather update. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.